Pinangangambahan na rin ang epekto ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa sektor ng edukasyon. Karamihan kasi ng mga inilikas ay nananatili sa mga paaralan. Mula pa rin sa Kamalig sa Albay, nakatutok live si Bea Pinla. Bea? Mel, mahigit 20 classroom dito sa Kamalig, Albay ang ginagamit para sa mga evacuees. Ayon yan sa Department of Education. Kaya kung magtagal ang pag-aalboroto ng Mayon Volcano at umabot hanggang pasukan, tiyak na apektado ang mga mag-aaral. May naglalaba, nagsasampay ng mga damit, nagluluto, naghuhugas ng pinggan at natutulog. Hindi na aakalaing paaralan pa ang Bariw Elementary School sa Kamalig, Albay. Dito inilikas ang mahigit 100 residente ng Barangay Kirangay na nakatira sa loob ng 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon. Nung Enero pa sila nandito at nadagdagan ng halos 30 evacuees matapos ang ashfall nitong Sabado. Ayon sa Philippine Space Agency, kasing laki ng kalahati ng Quezon City ang lawak ng mga lugar sa Albay na napinsala ng ashfall. Wala man sa danger zone ang bahay nila, ayaw pakampante ng senior citizen na si Elsie at 84 anyos niyang nanay na mahina na ang tuhod at hindi na nakakapaglakad. Kaya lumikas na sila para sigurado. Grabe yung takot ko Ako, pwede man akong magtakbo hindi. Ay, yung mama ko, di barang pwedeng iwanan, kakargahin. Hanggat buhay pat malakas pa ako. Aanin ko pa talaga siya, alagaan ko. Wala namang iba. Sinaawa ako sa mama ko. Walang iwanan. Walang iwanan. Hiling niya, mabigyan ng wheelchair ang nanay niya para hindi na sila mahirapan lumikas kung magbuga ulit ng abo ang Mayon. Si Mary Ann naman, sa inilatag na karton sa classroom natutulog kasama ang 7 anak, kabilang ang wala pang 1 buwan na sanggol. Hindi naman po pwedeng mag-stay din sa bahay pag ganun po. Naligo na sila sa abo, natatakot din, nangangamba, nahihirapan po. Pero wala naman po kami magagawa. Sa Tagaytay Elementary School, puro evacuees din ang isang gusali. Ayon sa Department of Education, nasa 24 na classroom sa bayan ng Kamalig ang ginagamit para sa mga evacuee. If ever, hanggang June sila doon. Yung dito kasi sa Tagaytay, may isang building dyan, hindi naman talaga ginagamit. Kaya okay lang naman dyan yung anuling. Problema lang kami doon sa Kirangay. Pero sana hindi na lumampas ng June. Kasi pag lumampas pa ng June, yung mga estudyante, apektado talaga. Sakaling abuti ng pasukan ng mga evacuee sa Bariw Elementary School, baka ilipat sila sa Barangay Bungabong. Sa bayan naman ng Ginubatan, wala pang inililikas. Pero kung itataas sa Alert Level 4 ang Mayon at palawigin ang danger zone hanggang 8 kilometers, nasa 25,000 individual o 5,000 pamilya ang kailangan ilikas. So may evacuation plan na rin po kaming nakaprepare. So nakalatag na po kung aling barangays ang ilalagay sa mga evacuation centers and schools po. May mga evacuation center kami na existing ngayon, pero hindi po yun enough. Magtatayo na naman tayo ng mga yung temporary learning shelter. So, syempre hindi doon komportable yung mga bata. Hiling nila sa national government, tulungan sila sa relocation, housing at evacuation para long-term ang solusyon. Ang Department of Education nag-mobilize na ng 3.75 million pesos para sa emergency cleanup at clearing funds sa higit 100 paaralan sa Albay na apektado ng ashfall. May libo-libo rin daw silang nakalaan na learning at safety supplies. May psychosocial interventions din silang isasagawa para matulungan ang mga mag-aaral na apektado ng ashfall. Mel, ayon sa PHIVOLCS, nakapagtala ng low-level intermittent volcanic explosion sa Mayon kaninang madaling araw. Yan ang latest mula rito sa Kamalig, Albay. Balik sa iyo, Mel. Ingat kayo at maraming salamat sa iyo, Bea Pinla.